Purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. Sa lugar po ng Barangay Habana, Sitio Sagana, Purok 5, nagpunta po kami at natagpuan po namin si Tatay Viterbo Prado, 89 years old. 12 years po siyang naging kapitan sa Barangay Habana. Siya po ay presidente ng pangkalahatang samahan ng buong kapitan sa buong Buruanga. 6 na taon na daw po siyang may vertigo. Ang sabi po ni tatay, nahihirapan daw po siyang matulog, nahihirapan po siyang bumangon, dahil parang may humuhugong daw po sa loob ng ulo niya. So nung nakita po namin siya, nakaupo lang po siya sa loob ng kwarto niya. Ang sabi niya, bakit kayo nandito? Tinatanong niya, anong kailangan nyo, anong gagawin nyo? At yun nga po, sabi ng aking mga kagrupo, nandito po ang dalaw ng Panginoon sa lugar ninyo ngayon. So hindi po talaga makaintindi si tatay ng Tagalog. Kahit po yung mga kasama ko na marunong mag-Ilocano, nahihirapang magbagi ng salita ng Panginoon. So tinawag po yung kanyang kasambahay na babae. At ayun po yung nag-aalaga sa kanya. At ayun nga po, parang naging translator namin yung babae na yon at naintindihan ni tatay. So masaya siya kasi sabi niya, ang layo ng lugar namin, napunta kayo dito kasi nalaman po niya na taga iba't ibang lugar po kami. Meron taga Norte na Baguio, La Union, meron taga Laguna, tapos kami po na taga Rizal. So sabi niya po, nagpapasalamat siya kasi sa layo ng lugar nila natagpuan namin siya doon sa loob ng kanyang bahay. Kasi po ang una po naming napuntahan ay yung anak niya na nakaupo dun sa labas nila na nagkakape. At natanong nga po namin kung meron siyang kasama sa kanilang lugar na, sa kanilang bahay, na merong sakit at karamdaman. At yun nga po, tinuro niya po yung kanyang lolo. At nakinig po siya sa pangangaral ng Panginoon, kasama yung kanyang kasambahay. Sila po ay tumanggap sa Panginoon at idinalangin po yung sakit niyang vertigo. At sabi ni tatay, sa sobrang kaligayahan nga po niya, binibigyan niya kami ng pera. Pero hindi po namin tinanggap yun sapagkat sabi nga po namin na ang Diyos pa ang magbibigay sa kanya. At nagagalak po siya at sa sobrang kagalakan niya, tumayo. Sabi niya, maraming salamat sa inyo kasi gusto po niya kaming kamayan lahat. Pero ang ginawa po namin ay kinantahan namin ng kanta natin sa crusade at siya'y sumayaw. At nagagalak po ang kanyang anak dahil ngayon lang po daw nila nakita na ang tatay niya ay ganun kaligaya, nagsasayaw, at lumulundag. Kaya purihin po ang Panginoon dahil nakaranas po ng kaginhawaan si tatay nung oras na yun. Purihin ang Panginoon. At pag-akyat po namin, kasi po ang mga bahay doon ay taas-baba. Hindi po siya permanente na puro pataas lang. Kundi talagang kailangan susugin po bawat sulok kasi hiwa-hiwalay. Kasi malaking lugar po yung Habana. Sabi nila na parang pagka hindi mo daw po talaga sinulok-sulok, hindi mo makikita yung mga bahay. May pababa, may pataas. At ayun nga po, sa pagpapatuloy namin ng paglalakad, nakita po namin si Tatay Jesus Flores, 65 years old. 13 years din po siyang naging kapitan sa Habana. At sabi nga po niya, ang layo naman ng nararating nyo, saan ba kayo nakatira? Meron ba kayong service? Ganun, parang nag-aalala po sila kasi nga po sa kainitan daw po ng panahon, lakad kami ng lakad. So ayun nga po, ang sabi namin na ang Panginoon po ay dumalaw sa lugar nyo ngayon. Nagpapasalamat po siya na kasi po siya po yung may pinakamataas na bahay na narating namin. Talagang pag po hindi namin sinuksok yung lugar na yon, hindi po namin alam na may bahay pala. Pero kahit po ganun yung lugar, ang gaganda po ng bahay nila. At sabi niya nga, nakapunta na ba kayo ng Boracay? Gusto niyo ba magpunta ng Boracay? Kaya nga po sabi namin, tay, bago po iyon, ang dalaw po ng Panginoon ay nandito sa inyong lugar. At nagpapasalamat nga po siya dahil sabi nga po niya, ngayon ko lang narinig na may ganito pala. Kasi akala ko, pag makikinig ka ng salita ng Diyos, pupunta ka sa church. Ayun ang sabi niya. So, salamat kasi
nadatnan niyo ako dito. Nung una nga po parang ang sungit-sungit pa ni tatay. Pero nung nalaman nga po namin dahil tinanong po namin kung meron siyang sakit at karamdaman, at ayun nga po, meron po siyang rayuma, naninikip daw po ang kanyang dibdib. At matapos pong pangaralan ng salita ng Panginoon, matapos pong patanggapin, kasama ang kanyang anak, kami po ay sumamba. At parang naluluha nga po yung matanda dahil taas po talaga, 2 kamay sa pagpuri at pagsamba sa Panginoon. At yun nga po, muli nga po namin silang pinasayaw. At habang sumasayaw, tuwang-tuwa siya, talagang yung ngiti sa labi niya hindi mawala. At nagpapasalamat siya na, sige daw po, pupunta daw siya sa crusade. Sabi nga po namin kung kailangan pa silang sunduin, wag na daw po. At ayun nga po, natutuwa kami kasi nandoon si tatay, nakita namin siya sa crusade sa Habana. At patuloy nga po, ayun nga po, binigyan namin sila ng Bible at nagpapasalamat siya kasi wala daw pong bilihan ng ganun doon. Hindi daw po nila alam kung saan sila makakakuha ng ganun kahit naisin nila. Kaya nagpapasalamat sila na binigyan sila ng Panginoon. Purihin natin ang Panginoon. At yun nga po, sa patuloy naming paglalakad, kami po ay dumaan sa bukid. Tumawid po kami ng bukid, pero okay naman po ang daan. Marami din pong bahay, kaya lang karaniwan po dun sa ibang bahay ay walang tao. At sa pagsulok-sulok nga po namin sa mga gilid-gilid, kasi nga po parang kung titignan mo parang wala ng bahay, pero patuloy po kaming naglalakad. At nung nakita po namin yung si Tatay Ronald, nagpapala po siya, may ginagawa siya sa kanilang bahay. Tapos sabi niya kasi po habang kami naglalakad, umaawit kami, nagsisharing kami na kung anong nangyari dun sa huli namin pinuntahan. Sabi niya, oh mga sister, parang ang ligaya nyo ah. Ano po ba yan? Tapos sabi nga po namin, magbabahagi po kami ng salita ng Panginoon. Tapos sabi niya, sandali lang po magtatawag ako ng mga kapitbahay ko. At yun nga po, sa pagtatawag niya, habang nagpapakilala ang bawat isa sa amin, natutuwa siya kasi sabi niya, ang lalayo niyo pala, iba-ibang lugar kayo, bakit napunta kayo dito sa Buruanga? At ayun nga po, pinangaralan ng salita ng Panginoon. At sa pagtatanong namin kung ano po ang nais nilang ipadalangin sa Panginoon, nabanggit nga po niya na siya po ay nasagasaan ng truck habang nagmomotor. Ito po yung dito po ako iyak ng iyak kasi alam ko yun. Alam ko yung pakiramdam. Kaya nga sabi ko, talagang sa bawat pagpunta ng mga kapatiran sa lugar, meron kahit kami po na ginagamit ng Panginoon, ipaparana sa amin kung ano yung kabutihan ng Diyos sa buhay namin. Kasi may mga may encounter ka na kagaya ko. Habang pinapakinggan ko siya, sabi niya, maayos ang buhay ko noon. Nagtatrabaho ako, nakakapag-provide ako para sa pamilya ko. Pero ngayon, hindi na. Parang nawala daw po yung confidence sa sarili niya kasi hindi na niya mabuhay yung pamilya niya. At sa akin sabi ko, ganun din ako. Nawala talaga yung confidence sa buhay ko noon. Kasi ako, kagaya ko, napagamot po ako. Na-provide po ng Panginoon yung pangangailangan ko. Kaya nakikita niyo pa po ako, nagsasayaw ako. Pero si tatay, hindi na po talaga kasi umiksi po yung kanang paa niya. Pero nakakatayo pa naman po siya, pero hirap na po siyang maglakad. Sabi niya nga po, hindi siya pinanagutan nung nakabangga sa kanya. Kasi hindi daw po niya magawang magsampa ng kaso kasi may kasalanan din siya dahil nagdadrive po siya ng motor na wala siyang lisensya. So wala po siyang laban. Binigyan lang daw po sila ng 15K at ayun, wala na po. Wala na pong sumunod. Hindi po nabakalan yung paa niya, hindi po niya napagamot kasi kulang daw po yung binigay para sa kanya. At ayun, umiiyak po siya habang nagsasabi siya ng kanyang mga nararamdaman sa amin. At ganun din po yung asawa niya kasi magkasama po sila nung time na yun.
At dahil nga po sa kakulangan ng pampagamot, na-stuck lang daw po siya sa bahay na hindi siya nakakapagtrabaho. At ayun nga po, sumamba kami doon, pinatanggap namin sila sa Panginoon at naidalangin ang kanilang mga pangangailangan. At ang mag-asawang ito ay umiiyak dahil ayon sa kanila, gaya po ng sinasabi ng iba, ngayon lang sila nakaranas ng ganitong pangangaral. Kaya nga po pagka nasasabi namin na mahal kayo ng Panginoon, hindi po talaga nila maiwasang maiyak. Kasi sabi nila, ang layo ng lugar namin, walang ganito dito. Ngayon lang kami nakarinig ng ganitong pangangaral na mahal pala kami ng Panginoon, hindi namin yun alam. Kasi para po sa kanila, sa layo ng lugar nila, parang ang layo-layo nila. Meron man daw po na nangangaral doon, pero hindi kasing sarap sa pakiramdam nung naririnig nila sa sinasabi ng mga kapatiran. Kaya nga po yun, pagtapos ng pagsamba, binigyan po namin sila ng Bible at nagpapasalamat po sila kasi ayun nga po, gaya din ang sinasabi ng iba na hindi sila magkakaroon nun kung hindi natin sila nabigyan. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. At ito po yung isa sa tinawag niya, si Tatay Narciso. Kapitbahay po siya ni Tatay Ronald. At siya po ay nagsabi na makikinig siya kasi gusto daw po niyang mabawasan ng kanyang kasalanan. Nagpapatawa pa po si Tatay at sinabi nga po namin na tanging ang dugo lamang ng ating kordero ang makapagpapalinis ng ating mga kasalanan. Siya po ay tubong Isabela. Nakapangasawa daw po siya ng taga Boruanga. At ayun nga po, masaya sila na nakikipag-sharing sa amin. Kinantahan din po namin sila ng masasayang awitin at sabi nga po nila, sasama sila sa crusade. Dahil Martes na po kami nakahayo, so buong araw na Martes talagang sinurit po namin lahat ng madaan ng bahay. At sa amin nga pong pagpapatuloy, may isang kaming babaeng nadaanan, naglalaba po siya. Nung una, ayaw po kaming pansinin kasi nahihiya daw siya kasi basa siya, ganto, ganyan. Marami po siyang sinasabing dahilan. Ayaw niyang tumayo. Subalit nagpilit po ang mga anak ng Diyos sapagkat sayang nga po na nadaanan na namin siya, hindi pa namin siya makakausap. At ayun, sa pagpipilit, siya po ay tumayo at sabi niya, pasensya na po kayo sa itsura ko. At ayun nga po, sa patuloy na nalaman po namin na mabigat po yung kanyang pinagdadaanan dahil meron po siyang mga anak na 16 years old, 15 years old, na buntis po ng maaga. At pagsabi nga po niya noon na umiyak siya agad. Yung parang hindi pa man namin nasasabi yung dapat sabihin, yung bigat ng nararamdaman niya, nasabi na niya agad. Kaya nga po yun, nagtinginan po kami na grabe pala. Grabe pala yung pinagdadaanan ni ate kasi meron pa po siyang maliliit na anak. Tapos meron na po siyang mga apo na sanggol pa din dahil nga po maaga pong nabuntis yung mga anak niya tapos hindi naman po napanagutan. Kaya yun nga po, habang patuloy na binabahagi na siya ng salita ng Panginoon, umiiyak siya at humingi siya ng tulong sa Panginoon sapagkat hindi daw po niya kaya yun mag-isa. Sapagkat naaawa nga daw po siya dun sa mga bata kasi maliliit pa. Kulang na kulang po sa mga pangangailangan. At ayun nga po, pinatanggap siya sa Panginoon at kami po ay naghasik para sa kanila. Pagkabigay po ng Bible, masayang-masaya po si ate sapagkat sabi niya, mahal to, hindi namin to kayang bilihin. Kaya salamat po kasi nabigyan niyo po kami at salamat po sa hasik niyo sa amin para sa mga bata. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah. At ito naman po si Nanay Angie, ito po ay isa dun sa tinawag ni Kuya Ronald na kapitbahay niya. Nung una po, tumanggi to kasi meron nga daw po siyang nakasalang na pagkain. Nagluluto daw siya. So umalis po siya, hinayaan namin siya. At nung pagkatapos naming makapunta kila Tatay Ronald sa aming pong paglalakad, hinabol niya po kami. Si Nanay Angie po ay may goiter. Nung una po kasi, sabi niya, ay, may ina-attenan naman na ako eh, nag-pray na kami. May Bible nga din po ako eh, sabi niya. Tapos ayun nga po, pinakita niya yung dalawa niyang Bible. Sabi niya, galing to sa Mormon, sa Jehovah Witness.
Sabi nga po namin, wala naman po masama kung ayan po ang inyong pinaniniwalaan. At ayun nga po, matagal po ang encounter namin dito kay Nanay Angie kasi po madami po siyang tanong. At nasasagot naman po ng mga kapatiran. At ayun po, na-share niya yung mga pinagdadaanan niya sa buhay. At naidalangin po ang goiter niya. Nabigyan din po siya ng hasik para sa kanyang pangangailangan. At ayun po, kinabukasan po, may utos sa amin. Ito pong asawa ni Tatay Ronald at si Nanay Angie ay sabay po naming na-encounter sa daanan kasi po hinahanap nga namin po siya. Pinabigyan po ng hasik ang asawa ni Kuya Ronald at nung nahanap namin siya, talagang pag-abot pa lang namin nung seed, wala pa po kaming sinasabi, umiyak na siya, niyakap niya po yung isa naming kasamahan at sabi niya, salamat po. Kasi kahapon pa lang, masaya na ako. Tapos ngayon, mas pinasaya niyo po ako. Salamat po sa Panginoon kasi marami po talaga kaming pangangailangan at ito po yung sagot ng Panginoon. At ayun nga po, sabi nila, asahan niyo po kami sa lugar na yan, ng covered court sa Habana. Pupunta po kami. At nagtanong nga po kami kung kailangan pa ba nilang sunduin, hindi na daw po. Sapagkat kaya naman daw po nilang lakarin. At ayun nga po sa kagalakan namin, sa crusade na yun, sa Habana, at nakita po talaga namin sila. Nandun po talaga sila. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon kasi Diyos po talaga ang nag-utos sa atin sa lugar na yan ng Buruanga. Kasi kung sa atin lang po iyon, hindi po natin kaya yun. Kung makikita nyo lang po yung sitwasyon ng mga tao doon, hindi pwedeng hindi kayo mahahabag. Kaya nga, salamat sa Panginoon sa pabor at pribilehiyo na nagagamit ang bawat isa sa atin. Kahit po kayo na mga hindi nakasama, bahagi po kayo doon. Kaya nagpapasalamat po kami sa Panginoon na kami yung nandoon. At sa pamamagitan po ng utos na ito ng Panginoon, nararanasan nila na may nagmamahal pala sa kanila. Kasi ayun po yung naririnig namin. Malayo kami, hindi namin to alam. Walang ganito dito. Paulit-ulit po sila. Kahit ibang tao, pare-pare sila nang sinasabi na hindi namin to alam. Mahal pala kami ng Panginoon. May Panginoon pala, may Diyos pala. Buhay pala talaga si Jesus. Ayun po. Ayun po kasi ang lagi namin sinasabi na mahal po kayo ng Panginoon. Kahit po ganyan ang sitwasyon ng inyong buhay, buhay po ang Diyos. Nakikita po kayo at ito po ang araw na dinalaw kayo ng Panginoon. Kaya purihin po natin ang Panginoon. Hallelujah! At kinabukasan naman po sa follow-up, bago po ang crusade, humayo pa po kami ng half day. May natagpuan pa po kaming isang matanda, si Nanay Presi. Hirap na po siyang maglakad. May tungkod po siya. Sabi niya, ano ba iyan mga anak? Sabi namin, ito nga po ang dalaw ng Panginoon sa inyong lugar, Nanay. Di nung una po, pagkatapos patanggapin, na-share ng salita ng Panginoon, sabi namin, Nay, susunduin namin kayo mamaya, may sasakyan po tayo para po hindi kayo mahirapan. Nung una, nagtataka yung matanda, bakit ako susunduin? Sabi niya, hindi ako sasama. Natatakot ako. Ayun ang sabi niya. Sabi namin, Nay, sa court lang po tayo. Ay, sa court lang ba? Akala ko kung saan niyo ko dadalhin. Kaya nga sabi namin, Nay, nais po kasi ng Panginoon na talagang maranasan niyo yung kagalingan. Ngayon pa lang, alam ko po, ipaparanas na po ng Panginoon sa inyo ang kagalingan. Pero iba po ang kilos ng Panginoon mismo doon sa gawain. Kaya nga po iyon, pagbalik namin ng hapon, hindi lang po si Nanay yung kasama namin, kundi kasama na namin yung kanyang apo, yung kanyang mga anak, at yung kanyang asawa. At patuloy na nagpapasalamat po sila. Nung sa crusade po, sa Barangay Habana, ang mga tao talagang hindi po talaga sila nagmamadaling umuwi. Nakita po namin doon na yung kaligayahan, yung kagalakan na nakita nila yung gawain mismo, yung presensya ng Panginoon. Sabi nga nila, nung hinatid namin sila sa loob ng L3, sabi ko po, Nay, maraming salamat po sa inyo kasi yun pong lahat ng nasundo namin, nahayuan po namin yun sa Barangay Habana. Sabi ko, salamat po sa inyo, ihahatid na lang po kayo. Sabi niya, Sister, meron pa ba? Meron pa ba bukas? Sabi niya, sunduin niyo kami ulit. Ayun ang sabi nila.
Sabi ko, meron po bukas sa Barangay Mayapay naman po. Sabi nila, ay hindi na dito sa Habana. Sabi ko, hindi na po kasi napakasaya ng gawain nyo. Ngayon lang namin yan naranasan, mamimiss namin to. Ayun po yung sabi nila, kahit po yung mga bata, sabi nila, saan ba ang church nyo, ate? Ayun po yung sabi nung isa. Sabi ko, ay sa Katipunan po sa Binaliw. Doon po, medyo malayo po pala. Ayun nga po, sabi nga namin, kung gusto nyo pong maka-attend, pwede naman po kayong sunduin. Sabi niya, sige po. Sabi ko, meron din pong magpa-follow up sa inyo ng mga kapatiran. Magsabi po kayo sa kanila kung kayo po ay magpapasundo. Kaya yung kagalakan po nila ay hindi mawala sa kanilang bibig. Habang umaandar po yung L3, mga nagbababay pa talaga. At sabi nila, maraming salamat po sa inyo. Kaya purihin po ang Panginoon. At sa Barangay Mayapay naman po, nakahayo din po kami ng araw ng Thursday, bago ang crusade. May isang babae po kaming nakita na may bukol po siya sa ganito, sa kanyang leeg. 10 taon na daw po niya yung iniinda. Ayun nga po, dahil nga po sa kahirapan ng buhay, hindi po nila magawang makapagpagamot. Kasi wala daw po silang pera, wala daw po silang maayos na daluyan ng trabaho. At ayun nga po, idinalangin namin siya na bahagi na ng salita ng Panginoon. At tumanggap po siya sa Panginoon, umiiyak yung babae. Sabi nga po niya, sige po, mamaya pupunta po ako sa crusade, isasama ko yung mga anak ko. At ayun nga po, sa pagpapatuloy namin, namundok na naman po kami. Akala nga po namin nung time na yun, wala po kaming madadatnan na mga tao sa bahay kasi siguro mga 10 minuto po ang lakarin bago po masundan ng isang bahay pa. Kaya nga sabi po namin, sige, may oras pa naman. Kasi tanghali na po talaga, wala pa po kaming napupuntahan. Kaya ang dalangin namin sa Panginoon, sabi namin, Lord, kung sino man po yung hindi pa naaabot ng dalaw na ito, ipakita mo sa amin. At ayun nga po, may nakita kaming nagsisiga. At ayun nga po, sabi namin, tayo maganda tanghali po. At ayun, isa po siyang lalaki, 55 years old. Hindi ko na po nakuha yung pangalan eh. Meron po siyang bukol dito sa ilalim ng kanyang baba at meron din po dito sa balikat. At yun nga po ang sabi niya, hindi ko to maipagamot kasi sabi ng doktor sa akin, hindi daw nila sigurado kung pag naalis nila yung bukol, magigising pa siya. Kaya sabi niya, ibinigay ko na lang sa Panginoon kung gagaling pa ba ako o hindi na. Siya po ay walang asawa, walang anak. Inaalagaan niya po ang kanyang ina na 85 years old. At ayun nga po, habang pinapangaralan po si tatay, lumabas po yung nanay niya na 85 years old. Sabi niya, anong nangyayari? Hindi din po namin maintindihan dahil nga po purong salita ay Bisaya. Wala po kasing Bisaya sa amin. So ayun po, si tatay naman po ay marunong magtagalog. So ayun, sabi niya, nagpapasalamat nga ako sa Panginoon. Sabi po nung nanay na sa edad kong 85 years old, nakatanggap na ako ng 100,000 sa gobyerno. Malaking tulong yun sa amin kasi ayun po daw at talaga ang idinadalangin ng mga matatanda doon. At marami po kaming nahayuan doon na mga 82, 83, 86 years old na matatanda, malalakas pa po sila. Kaya pa po nilang umahon, kaya pa po nilang bumaba. Sabi nga po namin, buti pa po kayo kasi kami po mga bata pa, grabe na sakit ng mga likod namin. At nagpapasalamat nga po sila sa dalaw na ito ng Panginoon kasi nag-aantay po talaga sila ng blessings galing kay Lord. Kasi yun po talaga yung ine-expect nila doon na makatanggap sila ng tulong galing sa gobyerno. Kaya nga po ito, ang sabi namin, hindi to tulong galing sa gobyerno, ito po ay tulong mula sa Panginoon. Kaya nagpapasalamat po ang bawat isa at ang matatanda po ay nag-iiyakan dahil nagpapasalamat sila na nadatna namin sila doon, sa layo ng lugar nila, sa tarik ng pagdadaanan namin, napuntahan namin sila. Kaya purihin po ang Panginoon. Hallelujah. Meron din po kaming napuntahan doon na isang lalaki, nagtatrabaho po siya sa Boracay. Siya po ay manugang ni nanay na 85 years old. Nagpapasalamat po siya sa Panginoon kasi
Napuntahan po yung kanyang kapatid, napuntahan po yung tita ng kanyang nanay, kaya nagpapasalamat po siya na nadatna namin sila doon kasi tanghali na din po iyon. May mga trabaho yung iba naman po nagsasaka. Kaya salamat po sa Panginoon na nagagalak po ang bawat isa sa amin, lalo sa aming grupo na halos lahat po ng napuntahan namin sa ayo ay nakita namin sa crusade. Kaya lahat ng papuri at parangal po ay para sa Diyos lamang. Purihin ang Panginoon. Hallelujah. At yun nga po, sa paghayo po namin sa Buruanga, talaga pong napakabuti ng Diyos. Doon po sa lugar na yon ay liblib talaga. Aahunin pa siya. Doon po sa una namin ang putan, hindi ko nakuha yung mga pangalan, nakalista sa kanila, pero hindi ko natanda ang mga pangalan. Doon po sa pinuntahan namin sa pinakang dulong-dulo, hinatid po kami doon. Meron po kami napuntahan doon na yung matanda na may karatarata siya, pero hindi na siya nakakakita talaga. Puti na daw yung nakikita niya. Pero dahil sa idinala, sabi namin, ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa iyo na. Nag-utos sa mga anak ng Diyos na parito kami para iayagan salita ng Diyos sapagkat ganun na lang ang pag-ibig ng Diyos sa sanlibutan. Ibinigay niya ang kanyang bugtong na anak. Sino man sumampalatay, di mapahamak kundi magkaroon ng buhay na walang hanggan. At yung pa po na sabi po namin, sabi ng Panginoon, ako ang daan, ako ang katotohanan at ang buhay. Walang makaparunong sa Ama kundi sa pamamagitan ko, sabi ng Panginoon. At manampalataya ka lang na ikaw ay pagagaling ng Panginoong Isus sa iyong katarata. At ngayon po, idinalangin po yung katarata. At yung pong sabi po ni Sister Dali, nung may dalangin, ilan ito? Una, ilan ito? Isa. Pero sa sunod-sunod po na, ilan ito? 5. Doon po, nakakita na po yung matanda at purihin pa ang Panginoon. Galak na galak po siya sa Panginoon. Purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Thank you, Lord. Hallelujah. At doon po, marami pa kami pinahay-bahay. Doon sa kabilang bahay po naman, yung nanay, masakit ang batok, tapos yung kanyang anak nakakalbo. May tawag sila doon kung anong sakit. Tawag sa kanila pero hindi namin maintindihan. Nakakalbo siya. Tapos dinilangin namin sa Panginoon. Ayun po natin, nakaranas ng kagalingan. Sabi nga, a-attend raw siya doon sa crusade. Kaya po yung matanda, nung idinalangin, tuwan-tuwa, nawala na daw yung sakit ng batok niya. Tapos marami pa po kami pinuntahan, nagbahay-bahay pa kami. Marami po manggap sa Panginoon, marami po nagsigaling. At nandito po, napunta po kami sa bahay ng isang tatay, may high blood po siya. Ay marami po siyang anak, mga asawa, mga anak, nagtipon-tipon, marami po sila. At ngayon, sumamba po kami sa Panginoon doon. Yung tatay na stroke, pinalakad-lakad namin sa Panginoon, sige, lakad ka tayo. Yung po, dinalangin sa Panginoon, kinasat yung espiritu ng stroke. At ngayon po, nung pong naidalangin yun, lahat po sambahayan nila, lahat silang sambahayan, tumanggap sa Panginoon, pati nanay, mga kapitbahay, bandami po nila. At ngayon po, sabi nila, iba itong naranasan namin, kakaiba. Sabi namin, iyan ay dalaw ng Diyos sa inyo. Iyan ang pag-ibig ng Diyos. Dahil kami taga-malayo, wala kaming gagawin kundi sumunod lang sa Panginoon, sa utos ng Diyos, sapagkat ang utos ng Diyos ay buhay na walang hanggan. Ayun po, sa pagbabahay-bahay po namin, ay sa nung matanda, yung kapitbahay nila tinawag pa. At doon po, lahat sila nagsitanggap sa Panginoon. At yung po, matanda na stroke, yung po ay gumaling sa pangalan ng ating Panginoong Isus. Purihin ang Panginoon. At sabi po nung mag-anak, sabi nila, sunduin po ninyo kami kasi gusto naming umattend. Gusto ulit naming maranasan. Sabi namin, mas sigit ang mararanasan nyo at mas sigit ang makikita nyo sa lugar na inang krusada. At sabi, susunduin po ba nyo kami kasi malayo? Sabi namin, oo, susunduin namin kayo. Yun po yung mga bata na nakakita sa Panginoon, yung pamilya na yun. Tapos po nung naglakad-lakad pa kami, marami pa kaming nahayuan, maraming sitanggap sa Panginoon. At maraming nagsigaling, maging dun sa kinabukasan po ng sa Mayapay, inano pa rin po namin yun. Inakyat po namin yung bundok na yun. At noong pong araw ng crusade sa Habana, yung mga bata, sinundo na namin sila.
Galak na galak sila. Una, nakita namin sila, bis na naglalakad na. Excited silang umattend. At nung nandoon na sila sa crusade, tuwan-tuwa sila sa Panginoon. Galak na galak sila, kakaiba pala. Kakaiba yung inyong gawain. Marami daw doon yung Kristiyano, pero naiiba kayo. Kakaiba yung gawain nyo. At tuwan-tuwa yung mga dalaga nun. 4 na dalagita sila, tuwan-tuwa. At iyak na iyak yung 2 bata. Sabi niya, nakita daw niya ang Panginoong Hesus. Puting-puti. Puting-puti yung, pareho sila nakakita. At galak na galak sila, sabi, iba naranasan nila. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. At kinabukasan, sabi na, sunduin ulit ninyo kami. Sinundo ulit namin. Nadagdagan pa sila, yung sa dulo na hinayuan namin. Dahil sabi nga, ang daming sabi-sabi, ganun pa lang nangyari? Ang galing-galing ng Diyos nyo? Sabi niya, tuwan-tuwa sila, iba pala kayo? Ang galing ng Diyos nyo. Ang daming nakaroon doon hanggang dulo na. At yung mga hanggang dulo na hindi sumama, dahil sabi, magluluto ako, may gagawin pa ako, okay na yung nakatanggap sila, okay na yung nadalangin sila. Pero nung nabalita yung gawain natin doon, hanggang dulo, nagsisama sila, ang dami na namin nadala. At nung yung pinsa, nung 4 na babae, masakit daw yung likod niya, matagal nang masakit yung likod niya, hindi halos siya kung lumakad nga, dahan-dahan nakatunggan yung lalaki na, isinawa na pinatutuanan nila, ang galing ng Diyos, nagpapagaling, talagang napakabuti ng Diyos. Ayun nga, ang sinabi ng 4 na babae, daming gumaling, may nakakakita sa Panginoon. At yung lalaki na masakit ang likod, sumama rin, sabi niya, sige, sama na rin ako sa inyo. At yung bandami namin na isakay sa sasakyan, at nung nasa crusade na, yung lalaki na isinama nila na masakit ang likod, gumaling din siya sa pangalan ng Panginoon Jesus. Galak na galak, umiiyak din yung lalaki. At sabi nila, nung sabi namin, tapos na, uwi na. Eh di alis na kami. Nung nakaalis na kami, narigla. Hindi pa. Balikan ulit, pasukan ulit sa loob. Sabi namin, papatid na namin kasi nga, baka walang makaintindi sa kanila kasi marami daw ihahatid. Sabi, dito muna kami. Ayaw nila halos umalis. Hindi sila makalis-alis sa lugar na yon. Kaya galak na galak kami. Nung papalis na sila, talagang nakasakay na ulit. Balik ulit. Sabi namin, hindi makalis-alis. Tuwan-tuwa si Reggie. Sabi, ano ba naman yan? Nakasakay na, pabalik-balik. 2 beses nakasakay, balik. Tuwan-tuwa sila, kakaiba daw. Sabi, kakaiba kayo. Iba yung gawain ninyo. Marami ditong born again. Marami daw doon na born again. Pero, naiiba yung gawa nyo, sabi namin. Iyon ang kilos ng Diyos. Iyon ang kilos ng Holy Spirit. Walang makagagawa ng malibak ang Diyos na siyang nagligtas, siyang pumili, siyang umibig sa bawat isa sa atin. Kaya purihin ang Panginoon. Hallelujah, Lord. Di natin lahat, sulit! Sulit! Ang mga binhi na ating inihasi. Pagkat ang Diyos ay nagpakahayag sa lugar ng Buruanga. Hallelujah! Oh, glory to God. Tunay mga patotoo na ating mga kapatid ni Angge, maging ni Marieta. Ito ang lahat. At meron pa tayong idaragdag dyan. Ayan na, kitang-kita ko habang sila'y nagpapatuto, yung salita ng Diyos sa ating brother boy, na go where my light is dim and my voice is heard small. Totoo, kung talagang titignan mo ang paligid, baka mag-alanganin kang akyatin ng mga bundok, pero yun ay naranasan ng Panginoong Jesus, mga bundok, mga bukiran, mga pulo, iba-ibang lugar, yan lahat ay dinaanan ng ating Panginoong Jesus. Kaya nga, nagiging susi din natin yung ang mga nilakaran natin Panginoong Jesus ay ating lalakaran. Abirin natin leaders, mas malayo ang lugar, mas malalaking himala at maraming himala ang ibibigay ng Diyos sa pamagitan ng bawat isa sa atin. Kaya nga, habang sila'y nagpapatuto, sabi ko, sulit, sulit ang bawat binhi na inyong inihasik. Purihin ang Panginoon. Hallelujah! Oo. Totoo yan. Ngayon lang namin narinig na iniibig pala kami ng Panginoon. Hindi namin alam yan. Kaya habang nakasalita si Angelica kanina, I go like mother, like daughter. Purihin ang Panginoon. Talagang ang Diyos ay
napakabuti at walang katulad. Kahit paano ang ating mga mistakes na ginagawa sa ating buhay, hindi siya nagbabago magpakailanman. Kaya nga, sa Mayapay, amin nila, maraming mga matatanda ang talagang tumanggap sa ating Panginoon. Nagugulat nga ako 85, merong 89. Kung nalampasan ako sa 89, ako 86 Pero isang bagay ang alam, hanggat may mga hakbang ka pa, patuloy kang maglingkod sa Panginoon. Kahit ikay 86, at ikay 89, narinig ko nga kanina si Jimmy Swaggart, 90 years old na, tuturo pa Kaya ano ating gagawin? Patuloy na maglingkod hanggat naihambang ang ating mga paa. Ang Diyos tunay nagmamahal sa ating lahat. At magalang ang bawat isa na naghahasig tungkol sa Bible, pagpatuloy niyo ang paghasig tungkol sa Bible, magigit na kayo sa kagalakan ng mga tao na pagtanggap nila ng Bible, may luwas ng mga mata, yakap-yakap ang Bible na sinasabi na hindi namin alam na saan kami bibili ng ganito. At kung meron naman bibilin, wala naman kami pambili. Yan sabihin ng iba. Kaya pag tinanggap nila yan, puso at may luha, at tinatanggap nila ang salita ng ating Panginoon. Purihin ng Panginoon. Hallelujah. Ang galing ng lugar nila, sabi ko 85 years, tumanggap na 100K. Ano yun sa mga matatanda? Pag 100 taong ka na, hindi, tama, 90 years old. 100. Pag 100 ka na, tsaka ka lang tatanggap ng 100K. Doon, 85. Angelica, ikaw ba salitaan nun? 85, tumanggap na. Ayoko na, punta tayo doon. Pero ngayon, may pabor silang ginagawa. 10,000 kung mali pa rin ang computation nila. Hanggang dumating ang tao, pag 100 years na, ugod-ugod na tayo. Di man lang, talagang binibiyaan tayo pati mga paningkod pa sa Panginoon. Kaya nga tayo ngayon, sabi nga, mas malayo, mas malaking himala, mas malaking dakilang himala ang ginagawa ng Panginoon. And ang pinakamahalagang himala na narasa ng marami doon ay yung salvation of the lost souls. Maaaring gumaling, maaaring amulit, pero yung ligtasan ng ating buhay sa kamay ng Panginoon. At yun ang dahilan, sabi ko, bakit ka nag-resign sa iyuhan ng buhay, yung pagtuturo? Minabasa ako, ang sino mag-iuman ng ama, ina, asawa, anak, mga bahay, mga lupa, dahil sa Ebanghelyo, dahil sa aking pangalan, itatanggap ng baka 100 po higit na pagpapala. At ito, buhay na walang hanggan. Glory! Hallelujah! May nagtanong, is there any pa nakakatiyak ng buhay na walang hanggan? Sabi ng Panginoon, for God so loved the world that He gave His life, whosoever believe in Him shall not perish but have everlasting life. Manampalataya ka sa Panginoong Kristo, ikaw at ang buong sambayan ay maliligtas. God's presence bear evidence in Mayapay and Habana. Wala makakwestiyon niya. Kaya ang tanong na, kailan babalik, Diyos lang nakakaalam. Then, nung kami unang crusade sa Habana, nakaupo kami ng brother Ned doon sa naupo namin. May lumapit na dalawang lalaki. Sabi niya, ako yung ex-kapitan, 13 years ba siya, o 3 terms. Yung isa, kung yun yung bodyguard niya, kung sino man. Narinig ko ang kanyang salita. Ang problema namin dito ay ulan. Ay ko, patotoo, tungkol lang ito. Ang salita namin ng brother Nep, ngayong gabi, pagkatapos ng crusade na ito, kasunod nito ay ulan. Kaya nung after Habana, umulan ng gabi, tama ba? Yes. Tapos umulan pa, sa buong maghapon, may ulan din dumating. Yes. Pag lugar ng Mayapay, umulan pa rin. Nang tayo lalabas na ng, ano ba yung lugar na yung Buruanga, na tayo sa airport. May nakita ba kayo? Ang dilim. Buong paligid ng langit ang dilim. Mamaya kumalat yung dilim. Bumuhos ang malakas na ulan. Totoo yan. Tapakan mga anak ng Diyos at dumay ang pangailangan, narinig ng Diyos yan. At yun na huwag niyong malilimutan. Bawat paghayo, maging maingat kayo. Maging maingat kayo.
Kaya sabi ni Sister Ella, merong ahas na papakso ng kanilang pato. Yung ahas, simbula ng temptation ng tukso. Maging matalas kayo, mamamahayo. Huwag maingat kayo sa inyong paghayo. At tandaan ko yun. Sabi doon, pagka may ganyan, lalong yung tatlong salita na binibilin sa atin ng ating mga leaders. Ating brother boys, Sister Rocklet, stop, look, and listen. Maging maingat kayo. Ganun lang, at purihin ang Panginoon. Tunay, napakabuti ang Diyos. At ulitin ko, simple yung salita, lahat ng binhi na yung inasik, walang nasayang. Tayo lahat sabay-sabay, sulit! Sulit! Ulit pa kami. Oo, ba't kayo makasagot? Ulit pa tayo! Ulit pa tayo? Siyempre naman, God's heartbeat is soul. Pagdating sa langit, magkikita-kita na lang doon. Sister, ikaw yung dumalangin sa akin. Ako yung born again. Pare-paro tayo nasa langit. Lahat na yan, on the record. Purihin natin ang Panginoon. Thank you, Diyos. Tunay, in God's presence, there is joy.